So guys, para sa unang luto natin, ang ginamit ko dyan ay Argentina CDO. So ayan, mekos-mekos mo lang yan hanggang sa maluto siya ng bahagya. Tsaka natin lalagyan ng egg. Yan, 3 egg ang ginamit ko dyan. At sobrang bilis nilutuin nito guys. So ang kailangan nyo lang naman ay corned beef at itlog. At yan, halu-haluin nyo lang yan. Pero syempre kailangan maglagay din kayo ng mantika para di siya dumikit. At ayan, halu-haluin nyo lang hanggang sa maluto yung egg at yung corned beef natin. Guys, ito yung sobrang daling lutuin na kailan ko lang din nalaman. Kasi ito lang yung tinuro sa akin ng jowa ko na sobrang bilis lutuin. So ayun, natutunan ko lang din to sa kanya. At syempre naging favorite ko din kasi masarap siya. At sa mga corned beef lover dyan, magugustuhan nyo to guys. Kasi hindi nyo na kailangan haluan ng bawang at sibuyas. Rekta nyo na ng ganyan. I-try nyo kasi sobrang sarap niya talaga. At ayan, malapit na maluto. At syempre, hahanguin na natin yan para makain na natin. Let's go! Ready to serve na! Ayan na yung finished product natin. So, ayan, ganyan yung itsura niya guys. At sobrang sarap nito sa mainit na kanin. Yum yum! At ang susunod naman nating lulutuin guys ay pritong tilapia. So, ayan, nilalagyan ko lang siya ng ginisa mix. Ayan, budburan lang natin. Kasi yan talaga ginagamit ko guys kasi sobrang sarap yung ginisa mix na yan. At, syempre, kailangan natin ng oil. At initin lang natin yan. Saka natin ilalagay ang tilapia para hindi siya dumikit. So guys, wag niyong kakalimutan, kailangan mainit muna ang lutuan. Saka kayo maglalagay ng oil. At painitin nyo rin yung oil para paglagay nyo ng tilapia, hindi siya didikit. So ayan, ganyan ako magluto guys. Dalawa-dalawa lang kahit malaki yung kawali natin para hindi siya nagdidikit-dikit. At syempre, kailangan timingan nyo rin para pag binaliktad nyo, ayan, perfect talaga siya, diba? Hindi siya dumikit, hindi nadurog. At ayun nga guys, isi-serve na natin yun at kakainan na natin. Uy, sarap ng sausawan, kamatis at toyo. At ayan na, favorite ko talaga yung ulo. At syempre guys, para sa hapunan natin, hindi pwedeng mawala ang hapunan. At yan ang lulutuin natin, fried chicken. So ayan, mag-fried tayo ng chicken. Kasi mataas ang ating fried. So ayan. So guys, kapag nagluluto kayo, tatandaan nyo, sobrang madali lang naman magprito ng kahit anong pagkain. Ang technique lang naman talaga dyan ay lagi mong papainitin muna ang kawali. Tapos, saka mo lalagyan ng oil para hindi magdidikit-dikit kung ano man yung piprituhin mo. So ayan, prituhin lang natin siya. Kapag crispy-crispy na, baliktarin mo. So yan, kapag nakikita nyo ng lumalabas-labas na yung mga dugo, pwede nyo na siyang baliktarin. At guys, meron pang technique dyan kapag nagpiprito kayo. Kapag naririnig nyong maingay pa yung oil natin, huwag nyo muna siyang babaliktarin. Sinabi yan sa akin ng aking kaibigan na magaling din talaga magluto. At maiba tayo guys, yung kaibigan ko na yan ay magtatayo ng isang fried chicken business dyan sa Cubao sa 15 Ab. So abangan nyo yan at supportahan nyo sila dahil sobrang sarap ng kanilang luto at ang kanilang timpla. So ayan na guys, matitikman na natin ng fried chicken. So ayun guys, nakita nyo naman tapos na yung pagpiprito natin at pwede natin bakbakin yan. Sobrang sarap. Uy, sarap naman ng hapunan. Ganun talaga pag chicken. Sarap. At syempre dahil marami pa akong time, magluluto pa tayo ng isa pang putahe at magluluto tayo ng adobo. Adobong baboy. At syempre yan, uunahin nyo muna talaga dyan yung bawang. Kapag medyo brown-brown na yan at naluto-luto na, pwede nyo nang ilagay ang baboy. Syempre yung baboy, lalagay nyo yan, piprituhin nyo muna yan ng bahagya. Kapag medyo brown na siya, saka natin siya lalagyan ng lahat ng recipe niya. So yan, halu-haluin mo muna. Mekos-mekos nyo lang muna yan hanggang mag-brown niya ang baboy. Pwede nyo rin gawin to sa manok. Pero yun nga lang, yung manok mabilis maluto eh. So, hindi nyo pwedeng prituhin ng matagal yan. At yan, lalagyan na natin ng pamintang durog. At syempre, yan kasi magpapalasa. At yan, lalagyan din natin ng asin. Para medyo maalat-alat. At lagyan na natin ng dahon ng laurel para mabango. At syempre, kailangan mo talagang halu-haluin yan hanggang sa maprito siya ng bahagya. Yan, haluin nyo lang, mekos-mekos nyo lang yan kasi kapag di nyo hinalo yan, didikit yan. At yan, pwede na nating lagyan ng toyo at lalagyan din natin ng sugar para sa mga
mahilig sa matatamis, yan, pwede nyo lagyan yan. Kasi, pero optional lang naman yan guys. Kung gusto nyo ng medyo matamis-tamis yung adobo nyo, lagyan nyo ng brown sugar. At syempre, hahalo-haluin natin yan. At hindi pwedeng mawala ang tubig. Kasi kailangan mo talaga lagyan ng tubig yan para maluto talaga siya. So ayan, isang basong tubig lang muna ang nilagay ko. Tapos pinakuluan ko siya ng 15 minutes. At ayan, after 15 minutes, lalagyan na natin siya ng suka. Kasi hindi kumpleto ang adobo pag walang suka. Kapag di mo nalagyan ng suka, yan ang alat niyan guys. So ayan, pakuluin lang natin ng pakuluin. At syempre maglalagay din tayo ng pork cubes para mas malasa. Hindi mo pwedeng kalimutan yan para malasa ang ating adobo. At yan, nakita nyo naman, sobrang bango niyan guys. Ayan na, natutuyo na siya. Pero syempre, ayoko ng tuyo na adobo kasi gusto ko yung may sabaw-sabaw. Kaya lalagyan pa rin natin siya ng tubig. Ayan, nilagyan natin ng konting tubig para mas maluto siya at mas lumasa. So ayan na yung finished product natin guys. At syempre naglalagay din talaga ako ng nilagang itlog sa adobo para mas masarap ang kain natin. At I hope may mga natutunan kayo sa mga niluto ko guys. Maraming salamat. Bye! So ayun na nga guys. I hope meron kayo natutunan sa lahat ng ginawa nating luto at yung iba-ibang luto na yun. Guys, so itry nyo yan sa bahay nyo. Sobrang bilis lang lutuin yung mga yan. At nakita nyo naman dun sa corned beef natin with egg, dun sa pritong tilapia, at dun sa fried chicken natin, at dun sa adobo natin. So ayun guys, itry nyo yan sa bahay nyo kasi sobrang dali nyan lutuin. At sa mga tinatamad dyan na magluto ng matagal, ayun, itry nyo yan kasi sobrang effective nyan at sobrang sarap nyan guys. At syempre murang-mura yan, very affordable. Nakita nyo naman yung corned beef lang at itlog. Pwede na nating ulamin yan at pwede yan sa breakfast, sa lunch, sa dinner. At kapag tinatamad kayo magluto, pwede yan guys. At maraming salamat talaga guys sa lahat ng sumusuporta sa akin. At ngayon nagsisimula pa lang tayo ulit mag-vlog. Mag-comment lang kayo sa comment section down below at huwag kayong magdalawang isip na mag-suggest ng kung anong content na gusto nyong gawin ko. At gagawin natin yan guys. At syempre maraming salamat sa lahat ng patuloy pa rin na naniniwala sa akin. Guys, hindi ko kayo bibiguin at patuloy lang tayo mag-vlog, patuloy lang natin itong gagawin. Kahit walang nanonood guys, papaulit-ulitin ko sa inyo, tuloy-tuloy lang to. At syempre maraming salamat kay God kasi binibigyan niya ako ng lakas sa araw-araw na tumayo at bumangon at gumawa ng content at magluto at syempre magtrabaho. At yun lang guys, I hope na mag-iingat kayo palagi sa lahat po ng nasa labas dyan, sa lahat ng mga nasa biyahe, lagi kayong mag-iingat at sana makauwi kayo ng safe. Lagi niyong tatandaan, peace! Bye! God bless!